Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapala ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. So tayo po ay nasa ika-6 na araw ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang. At sa bawat araw, muli tayong inaanyayahan na pagnilayan ang ilan sa mga tauhan na binabanggit sa ating pong Ebanghelyo. Kung tutusin, kung susundan natin sa kwento ng ating Ebanghelyo, ay wala na sila doon sa Belen. Naglakbay na sila kung saan sila dinadala ng Espiritu ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, ay naroroon sila sa templo. Bahagi po ng kwento kahapon nang ialay nila si Jesus sa templo at makita ito ni Simeon at sinabi ni Simeon na yung katuparan ng pangako ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas. At karugtong niyan, itong si Ana na naroroon din sa templo, isang propetang babae na naghihintay at isa sa napakaraming naghihintay ng pagdating ng Panginoong Hesus na siyang magpapalaya sa bayan Israel. At maganda po mapagnilayan natin, lalo na sa puntong ito, sa oras na ito, karamihan po sa inyo, katulad ni Ana. Matanda na, kasi si Ana ay 84 na taon na, 84 years old. Sambalo, at sinabi dito, araw-gabi, naroroon siya sa templo para sumamba sa ating Panginoon. Sumamba at manalangin at mag-alay ng mga sakripisyo. Kaya maganda rin siguro, mapagnilayan na natin na sa puntong ito ng edad natin, hindi pa ba natin nakikita si Kristo? Hindi pa ba natin hinahangad na makita si Kristo? Kasi si Ana, matagal niya nang inaasam na makita at dumating ang araw na ito. Pero sa atin, karamihan, wag muna Lord. Ayaw pa kitang makita. Laging ganon, Pero yun nga po, ang pagtanda ay isang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, maraming pagkakataon ang binibigay ng Diyos para at least makabawi. Marami sa atin, masyadong abala nung kabataan, gugol ang oras sa pagtatrabaho, at ginagamit natin dahilan yung trabaho para hindi makapagsimba. Pero yung ngayon, sana mas makita natin retired na, at ano na lamang ang gagawin natin. Siyempre, unang-una, i-enjoy mo yung buhay na ibinibigay ng Diyos. Pangalawa ay makita mo sana yung pangangailangan mo na makapaglingkod sa Diyos habang naririto ka pa sa mundong ito. Huwag laging mahabang buhay,
kundi yung isang araw ay makita natin ang ating Panginoon. At nawa, no, sa mga susunod pang mga araw o sa mga taon, patuloy nating sikapin na magampanan ang ating pong mga misyon sa buhay. Kung paanong si Maria at si Jose ay sinisimulan na rin nila nagampanan ang kanilang pagiging magulang. Kaya nga sa bandang huli na sinabi dito, ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos dahil sa paggabay ng mga magulang niya, si Maria at si Jose. So nawa tayo din, habang tayo po ay may panahon pa, mapagnilayan din natin gaano ba nagiging mabuting tao ang mga anak o mga apo na ipinagkatiwala sa atin. Amen. Thank you.